Boses ng Magsasaka, maghahatid ng kaalamang pang-agrikultura. Kapaki-pakinabang sa mga magtatanim ng palay, mais, gulay, magninyog at mangingisda. Boses ng Magsasaka, ilalahad ang mga programa, proyekto at batas ng pamahalaan na maaaring pakinabangan ng magsasaka. Magsisilbing tulay ng mga ordinaryong tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Boses ng Magsasaka, tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang dapat ibahagi sa magsasakang Pilipino gamit ang siyensya, teknolohiya, makinarya at iba pang hakbangin ng pamahalaan at pribadong hanay para paunlarin ang agrikultura sa bansa. Boses ng Magsasaka, ipaglalaban ng magsasaka sa mga tiwaling gawain na balakid sa pag-unlad ng pagsasaka sa bansa. Kakampi ng magsasaka, pupurihin ang mga lingkod bayan na gumagawa ng kabutihan at tulong sa mga magsasaka. Kokondenahin ang mga tiwali at nang aapi sa mga maralitang magsasaka. Sisiguruhing iaangat at iaahon ang buhay ng bawat magsasakang Pilipino para sa kagalingan ng sambayanan. Boses ng Magsasaka, handog sa inyo ng tunay na magsasakang si Silver Bonto, kasama rin si Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Ahon, bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon, magsasaka. 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 Matapat na pamamahala ang ating adhikain. Pag-angat at pag-ahon sa bayan nating tugon. Inahin ang kakayahan, iangat ang kabuhayan. Diyos maray na aldaw sa indong gabos ng mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng komento sa ating mga social media pages, Katipunan Channel,
FB page at YouTube account. Maaari rin po kayong bumisita sa aking BDT Radio Production. At syempre, ang atin pong panauhin ngayon, alam niyo po ba na siya po ay specialized sa field po ng tissue culture, applied plant science, agronomy, at medyo technical ang pag-uusapan natin ngayon, pero mamaya po tatanungin natin siya dahil ano nga ba tong tissue culture? Ano ba tong pag sinabi mong agronomy? Ano siya? So, ang atin pong panauhin ay Master in Applied Plant Science sa Wyatt College, University of London, na ngayon ay kilala bilang Imperial College mula po sa United Kingdom. Siya po ay nakapagtapos din po ng Bachelor of Science in Agriculture, Major in Agronomy sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Isa rin po siyang postgraduate studies on technology commercialization under the Leaders in Innovation Fellowship o yung tinatawag pong LIF program. It's a joint project po ng Department of Science and Technology at ng United Kingdom Royal Academy of Engineering in coordination with Asian Institute of Management o AIM. Ito po ay noong March 2 hanggang October 2020. At ang atin pong panauhin pagdating po sa bioteknolohiya, nako siya po ang atin pong pwedeng tanungin, maaasahan. At siya po ang kasalukuyang Senior Science Research Specialist po ng Biotechnology Division ng Philippine Coconut Authority sa Albay Research Center. Hindi ko na patatagalin dahil excited ako na malaman kung ano nga ba itong klase ng prutas ba o halaman? Makapuno! Makapuno po ang ating pag-uusapan. Saan nga ba galing ito? At nako, ano ba ang kaibahan ng makapuno sa karaniwan na nakikita natin na niyog? Ang lahat pong yan ay ipapaliwanag po sa atin ng ating panauhin ngayon. Walang iba, kundi si Maria Buena A. Bueno. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang araw po sa inyong lahat ng ating makikinig, manonood. Magandang hapon po muli. Kayo ay nakikinig sa programang Boses ng Magsasaka. Sigurado po ako na siksik-liglig na kapupulutan po ng mga mahahalagang impormasyon para sa ating mga magsasaka. But, syempre, katulad po ng kaninang tinanong ko po, no, medyo, ano ba tong bago po tayo umusad sa usaping makapuno? Gusto ko lang po malaman at sigurado kung ating po mga kababayan na nanonood po ngayon ay gusto rin malaman nila. Pag sinabi po bang tissue culture, ano po ito? Ayun, bago ko po sagutin ang inyong katanungan, gusto ko po munang batiin ang buong family ng Philippine Coconut Authority sa pamumuno po ng aming administrator na Mr. Bernie F. Cruz at ang aming officer in charge ng Research and Development Branch na si Miss Celia Raquepo, ang department manager po dito sa Albay Research Center na si Dr. Cristeta Cueto at ang aming division chief po dito sa Biotechnology Division na si Dr. Maria Elizabeth Neredo. So, para sagutin po yung una mo pong katanungan, pag sinabi po natin tissue culture, ito po yung pagpaparami sa loob ng bote, pagpaparami ng halaman sa loob ng bote, gamit ang pinaghalong kemikal at pinapatubo ito sa loob ng laboratorio na may artificial or gamit lang ang liwanag galing sa bumbilya at controlled po ang temperature gamit ang ating air conditioning unit. Yan po. Nako. Kung may test tube baby, meron tayong test tube coconuts. Nako, ganun po pala yun, ano? Pero, ma'am, bago po tayo umusad doon sa ating pag-uusapan, ano po ba ang ginagawa ng Philippine Coconut Authority, ma'am? Actually, isang mission namin ay maparami yung pananim na nyog. Lalo't itong nabanggit mo kanina, yung makapuno, isa ito sa high-value coconut variety na kailangan paramihin itong pananim para sa ating farmers, sa ating investors, sa ating mga processors.
Pero ma'am, saan ba galing ang makapuno? Yon. Magandang tanong po yan, Miss Cathy. Itong makapuno na nabanggit mo ay ang lahi nito ay galing sa isang tall variety ng niyog na ang tawag ay Laguna tall variety. Kung saan itong Laguna tall variety ay ito yung karaniwang itinatanim ng marami sa ating mga coconut farmers kung saan ito yung natural na nagbubunga ng makapuno. Yun nga lang, ang dami ng bunga na makapuno nitong Laguna tall variety ay nagre-range sa 0 to 25%. Ibig sabihin, paminsan yung coconut farmer, makakuha lang ng isa, dalawa na makapuno nuts. Paminsan wala pa. Yun po. Yun pala yun. Mataas ba ang puno ng makapuno? Actually, kagaya na nabanggit ko kanina, yung lahi nitong makapuno ay galing sa tall variety. So, mataas ang puno po nito. Kagaya ng iba pang tall varieties ng niyog po. Mhm. So, bakit po Laguna? Sorry bakit po Laguna tall? Galing po ba to sa Laguna? Oo, ito yung commonly nakikita sa Laguna, sa Region 4. Kaya dito siya unang nakita sa Region 4, sa Batangas, Laguna, sa Cavite. Ayan. Kaya yung lahi niya galing dito sa Laguna tall variety na isang tall variety ng niyog. Ano po ba ang kaibahan ng bunga ng makapuno, ma'am? Yun, ang kaibahan nitong bunga ng makapuno, yung laman niya ay malambot. Dahil sa malambot ito, miski na yung sabaw nito, hindi katulad ng ibang natural na niyog, kung saan yung sabaw nito ay malapot din. Ngayon, yung pagkakaiba nito at dagdag na pagkakaiba nito ay depende rin sa laman nitong makapuno. Dahil yung klase ng laman ay may tatlong klase. Yung tinatawag may type 1, type 2, at type 3. Kung saan yung type 1, ito yung punong-puno. Punong-puno yung kanyang laman ng niyog. At yung kanyang sabaw ay napakalagkit. Ngayon, yung type 3 naman, ito yung parang natural ang niyog. Kung saan medyo manipis na, hindi ganong kapuno ang laman niya. Yung type 2 naman ay sa pagitan ng type 1 at type 3. Ngayon, may iba pa palang pagkakaiba. Pag sa yung nabunutan na ng niyog nitong bunga ng makapuno, kapag inalog mo, hindi mo maririnig yung sabaw. Hindi katulad ng natural na niyog, pag inalog mo baga, rinig mo yung umaalog yung sabaw ng niyog. Isa pa, pag yung sa farmer, paano nila malalaman na makapuno? Pag tiniktik nila yung pinakabunga ng makapuno, parang punong-puno. Hindi katulad ng ibang natural na niyog, parang hollow, parang walang laman. Yan po. Parang nai-imagine ko. O nga naman, kasi pagka punong-puno, yung buo ng buko, 'di ba? Talagang wala kang maririnig na Parang wala kang maririnig. Kasi bali ang nangyari, dahil malambot nga yung laman nitong niyog na ito na makapuno, ay dahil sa yung sinasabing sa pag-aaral na kulang siya nung enzyme na tinatawag na enzyme na galactosidase enzyme. Kaya tuloy yung galactomanan sa laman nitong bunga ng makapuno ay naiipon or nag-accumulate. Naipon sa laman at sa sabaw nito. Kaya nagiging malagkit at malapot yung sabaw nito. Ayun. Kumbaga, ito po bang, di ba sabi niyo nga po na may iba't ibang, merong tatlong uri. Klase, 3 types ng makapuno. Tapos, ito po bang makapuno kasi di ba iba siya, sabi niyo nga, iba siya sa usual. Yung klase ng laman nito, ano po ba? Napakalambot niya. Kaya talagang ideal siya na panghalo sa pagkain or nakukunan pa ng iba pang yung tinatawag na galactomanan. Galing sa laman at galing sa sabaw nito.
Pero ma'am, ang makapuno, pagka itinanim mo, gaano siya katagal na lumaki? May bibilang ba ng taon? Actually po, yung bunga ng makapuno, binabanggit ko kanina, dahil sa malambot yung laman nito, Mm-mm. hindi nito kayang sumibol. Hindi kagaya ng ibang natural na niyog na yung bagay yung pinapasibol ng coconut farmer para may pananim siya. Ngayon, ito sa makapuno, malambot. Ngayon, kaya ang paraan namin ay i-rescue or kunin yung kanyang embryo, yung tinatawag na ampol mula sa bunga nito. Ipapakita ko sa iyo yung itsura nito. Kung ang niyog ay may 3 mata, Mhm. na andito sa pinakamalaking mata ay yung tinatawag na active eye. Na andyan sa active eye, itong tinatawag na embryo or yung ampol. Mhm. Itong nasa, ayan. So, ganyang kaliit. So, ito ngayon yung tinatawag na embryo culture technology. Ito yung isang paraan para namin paramihin itong pananim ng makapuno. Ngayon, mamaya natin sa susunod mo pang mga itatanong pa. Okay. Bakit po ba espesyal ang makapuno? Yun, espesyal ang makapuno dahil ang dami nitong pwedeng paggamitan. Sa food industry na lang, yung nabanggit mo kanina, pwede siyang gamiting flavoring sa cakes, ice cream, pastries. Pwede rin siyang pagkunan ng buko. Pwede rin siyang pagkunan ng virgin coconut oil. Ngayon sa pharmaceutical industry, yung nabanggit ko kanina na galactumanan na makukuha sa laman at sa tubig nito ay nagagamit sa paggawa ng mga biodegradable films o kaya yung mga medical gauze. Ito yung mga gasa na natutunaw sa balat. Ngayon sa cosmetic industries, yung galactumana naman ay pwedeng gamiting ingredient sa paggawa ng mga facial creams, sa lotions, sa mga toothpaste at marami pang iba. Marami So, ang daming mapaggagamitan. hindi lang siya sa pagkain, Ilang, oo. 'di ba? Beverage din na maituturing minsan yung mga makapuno, 'di ba? Na Oo. juice, 'di ba? O makapuno shake. At kumbaga meron din pala siya pagdating sa pharmaceutical industry at cosmetic industry. Oo, maraming mapaggagamitan. Hindi lang, yung una kasing alam ng tao ay para sa pagkain lang. Hindi pala. Oo. Dahil pag-aaral na nakukuha sa laman at sabaw nito, ang daming mapaggagamitan. So dahil marami siyang mapaggagamitan, sa pag-aaral po ninyo, gaano kadaming makapuno ang kailangan sa market? Ayun, dahil dun sa yung datos or yung data na meron ngayon ang United Coconut Associations of the Philippines or yung UCAP na na-publish nila data as of November 2022. Nangangailangan ng 77 metric tons na makapuno na ine-export ng Pilipinas. Galing dito sa 77 metric tons, 47 metric tons dito ay ipinapadala mismo sa US. Ngayon, less than 10 metric tons sa ibang countries naman, katulad ng sa Canada, sa UAE, sa Australia, sa Sweden, sa UK, sa France at New Zealand. So less than 10 metric tons itong other countries na ito. So napakarami na kailangan nito. Malaki palang yan, malaking tulong sa ating ekonomiya. Tama po, ang laking tulong talaga. Opo. So kayo po ngayon sa PCA, particularly sa inyong research center, di ba? Opo. Center. Paano ang ginagawa po ninyo para paramihin hindi lamang yung binhi, kundi tatangkilik ng mga magsasaka natin? Ayun. Meron ngayong 2 teknolohiya na para maparami yung pananim na makapuno. Yung nabanggit ko kanina, yung embryo culture technology. Kung saan itong embryo na galing sa niyog
embryo or yung ampol, ito yung itinatanim namin sa pinaghalong chemical, katulad nito. So 2-week-old ito. At ito, dito sa pinaghalong chemical, pinasisibol namin siya, kagaya nito, hanggang sa maging halaman. Katulad po nito. So nakikita nyo dito sa pinaghalong chemical, isang embryo or isang ampol, isang halaman. Ngayon, dito sa embryo culture technology, 4 hanggang 8 buwan tumatagal sa loob ng laboratorio. Ngayon, after nung duration na yon, sa nursery naman, kailangan ng 6 to 8 months para ito ay mabuhay sa lupa. Ngayon, ibig sabihin, para magkaroon ng pananim na ready for field planting, kailangan ng 10 months hanggang 16 months para magkaroon ng pananim na makupuno gamit ang embryo culture technology. Ngayon, yung pangalawang teknolohiya, meron kami ngayong bagong teknolohiya na ang tawag ay Coconut Somatic Embryogenesis Technology or CSET na dinevelop po dito sa PCA Albay Research Center, kung saan itong ampol or itong embryo, kinukuha rin namin sa inyo, pero yung growing point lang po nito. Yung growing point kung saan nakikita sa maliit na parte nito, yun ang aming itinatanim po sa loob ng laboratorio gamit ang pinaghalong chemical para po maparami yung cells or yung cellula para po makaproduce itong tinatawag na callus. Ngayon, itong callus, ito yung marami ng cells. Ngayon, itong callus na ito, tinatanim namin sa pinaghalong chemical na pangpatubo naman para makaproduce nitong tinatawag na somatic embryo, kung saan ito ay parang ito yung ampol na may growing point na ito ngayon ang sisibol na para maging halaman. Ngayon, gamit itong bagong teknolohiya, galing sa isang plumule na tinatawag, maraming halaman, may higit 100. So nakikita nyo dito, sa isang kapiraso lang, ngayon may 3 piraso dito. Hindi katulad yung kanina, yung embryo culture technology, isang halaman lang ang mapuproduce namin. Ngayon sa bagong teknolohiya na ang tawag ay CSET or Coconut Somatic Embryogenesis Technology, isang plumule or growing point, may higit 100 na halaman ang mapuproduce. Pero hindi isang labasan siya, staggered manner. Yun nga, sa loob ng 18th month onwards, makakaproduce na ng halaman. Ngayon, on the 36th month naman, pwede na itong itanim sa lupa. Plus another 12 months para alagaan ito sa nursery para gumanda pa at mabuhay ng tuluyan sa lupa. Ibig sabihin, gamit ang CSET technology o yung bagong teknolohiya namin ngayon, kailangan na approximately 4 na taon para ready for field planting ito. May sasabihin nyo, ay ang tagal. Pero po, ang kagandahan itong bagong teknolohiya, isang plumule or isang growing point, may higit 100 ang mapuproduce pong halaman na makapuno. Ang galing, ano? Pero yung teknolohiya na yan, kung titignan mo, ma'am, napakahalaga pala ng inyong research center dito. Malaking tulong nga po ito. Actually, meron tayong mga 2 teknolohiya. Pero kailangan pa rin ipagsabay itong 2 teknolohiya para maparami yung pananim na makapuno. Kasi in 10 to 16 months, yung sa embryo culture, so in short time, may halaman ka na. So tutulungan naman ang pagpaparami gamit itong bagong teknolohiya na CSET dahil mas marami naman ang halaman na puputus nito. So tulungan itong available technologies natin para maparami yung pananim natin makapuno. Tanong ko lang, ma'am, gaano katagal itong kumbaga binuo itong CSET na to ng ating mga developers, ng ating mga technology developers? Actually po, since 1990s, nag-aaral, inumpisa na namin itong pag-aaral nito.
Ngayon, dumaan yung mga collaboration or yung pagtutulungan ng ibang scientista galing sa ibang bansa para po makapag-develop kami nitong teknolohiyang ito. So, yung habang panahon na yon, gumagamit kami ng iba't ibang parte ng niyog para maparami yung pananim ng makapuno at iba pang varieties ng niyog. So, dahil sa mga pag-aaral nito simula 1990s, napag-alaman namin itong plumule or growing point galing sa ampol or yung embryo ng nyog, ito pala ang mas nagre-response or mas nagbibigay ng mas maraming halaman kumpara sa ibang parte ng nyog. Grabe, no? So, ganong tagal. So, ibig sabihin, more than 3 decades na itong aming pag-aaral, pero eto na ngayon, yung aming makabagong teknolohiya na available na po ngayon. Oo. Ang kumbaga maituturing natin na successful yung inyong Opo, pagsasaliksik, pag-aaral kasi dumating talaga kayo sa punto na kumbaga imagine mo isang anong tawag doon, ma'am? Isa lang plumule ang tawag o growing point. Maraming halaman ang isang daan napuproduce. kaagad yung Oo, mahigit 100. yes, mahigit 100. So, kapag dating ng panahon, pagkalipas ng halos 4 na taon ba, bago siya pwede nang itanim, Pwede sa lupa. Oo. pwede nang itanim. So, that's the time na itong ating mga farmers ay pwede na nila itong itanim sa kanilang Actually, yung nga nabanggit ko kanina, pwede muna ang panimulang paparami ay yung embryo culture technology. So, magtutulungan itong embryo culture technology, sasabayan siya nitong CSET, itong makabagong technology, para at least hindi naman mag-aantay ng 4 na taon bago magkaroon ng pananim. So, yung nabanggit ko kanina, gamit ang embryo culture technology, may pananim na tayo sa loob ng 10 hanggang 16 na buwan. Simula na maitanim itong embryo or yung tubo or yung ampol galing sa niyog. Yan. curious lang ako, ma'am. Ang DOST po ba what particular agency ang nag-fund nitong proyektong ito at gaano na ba karami ang laboratory natin sa buong bansa? Ayun. Actually, nung andito na yung ating standard protocol, yung CSET technology, sa tulong po ng DOST Picard, ito pong teknolohiyang ito ay na-validate ng 7 laboratorio sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero maliban lang sa makapuno na kami dito sa Albay Research Center ang gumagamit itong variety na ito. Sa iba pang 6 na laboratorio, sinubukan itong CSET technology na para maparami ang pananim na nyog gamit sa iba't ibang varieties ng nyog. So, na-validate po ito sa tulong po ng DOST Picard na sinimulan namin in 2014 hanggang noong September 2019. So, talagang na-prove na namin na, kaya pala ng ibang laboratorio na gamitin itong teknolohiyang ito para maparami ang pananim na nyog, iba't ibang varieties na nyog, at kami po rin kasama yung makapuno na gamit itong bagong teknolohiya. So, ito pong kumbaga parang nagulat ako, no? So, dun sa 7 natin ng mga laboratories na pinondohan ng PICAARD, can you imagine na nagpo-propagate na, mass propagation na talaga ng makapuno? Tanong ko, Itong 6 na laboratorio, iba't ibang varieties ng nyog. Hindi kasama sa kanila yung makapuno. Dito lang po sa Albay Research Center, isinama namin yung makapuno. okay. So, parang sa inyo ko lang talaga matatagpuan. Na masarap. Kasi tinitignan ko pa lang po yung mga, yung makapuno na picture, ay parang ang linamnam. Parang ang sarap kainin. Isipin nyo na lang yung makapuno flavored na ice cream. Yung mga cakes natin, diba? Oo, tsaka makikita mo, isang patunay lamang ito, Ma'am Bueno, na ang laki ng pagkakataon o oportunidad na pwedeng ibigay nitong makapuno na to. Mula sa
nyo sa Albay, kumbaga parang ang dami mong sabi nga natin kanina, binanggit na nga natin, di ba? Hindi lang siya pagkain, pharmaceutical, cosmetic pa siya. Oo, So, tama. makikita mo na talagang ang laki ng magagawa nito. Hindi lamang sa mga, sabihin nating mga magsasaka natin, sa mga entrepreneur natin, pwede rin sa mga inventor natin, di ba, na Oo, tama. nito. At pwede rin mag-invest yung marami nating mga kababayan na lalo na yung mga OFWs natin siguro na merong ekstrang pera at pwede silang mag-invest para mas mapalago pa itong ganito. Ang tanong ko lang, ma'am, pagka meron bang mga interesado, Mhm. sabihin na nating tumulong, adapter, hindi ko po alam kung papaano yung magiging sistema ng pagpaparami, pagpapalago po nito sa iba't ibang paraan. Paano sila makikipag-ugnayan po sa inyo? At sa karaniwang Pilipino, ano po ba yung mga klase na pwedeng makipag-ugnayan sa inyo? Go ahead, ma'am. Bali, ang pwede nila pong gawin, susulat lang po sa PCA administrator sa central office po or pwede pong dumiretso at sumulat dito sa aming manager na si Dr. Cristeta Cueto na nagre-request kung halimbawa training. Pero yung sa ngayon po, yung training po naming maibibigay ay yung embryo culture technology pa. Dahil po, yung sa CSET, ito yung mas makabagong teknolohiya. Dahil po ito ay yung patent application po nito ay ongoing pa. While waiting for the approval nitong patent application, nitong bagong teknolohiya, pwede naman po tayo mag-establish ng Memorandum of Agreement gamit itong mas makabagong teknolohiya. Pero for the meantime, ang pwede pong mauna munang teknolohiya para maibigay sa inyo as training ay yung embryo culture technology. Dahil po itong ECM technology ay nakapublish na. So pwede na naming ituro sa inyo kung sino man ang interesado po. So susulat po sa aming department manager na si Dr. Cristeta A. Cueto dito sa Philippine Coconut Authority Albay Research Center, Banao, Ginubatan, Albay. Nako, at least nalaman ngayon ng mga kababayan natin, ano? Pero alam niyo po, di ba, tama po ba ako, hindi lamang ito sa ganitong yugto o stage na ginagawa ninyo sa Makapuno. Sigurado ako, marami pang mga stages yan as we go on, di ba? Dito Yes po, yes. But dahil alam na natin yung industriya na pwedeng mapasok nitong Makapuno na to, which is locally, at sabi mo nga kanina, it's almost more than, di ba, 67 po ba yung binanggit ninyo kanina? 1990s, itong development ng technology. Yes. Pagdating po sa export, as of November 2022, yung binanggit nyo kanina. Opo. 77 metric tons. Ang daming kailangan. Yes, ang So daming. syempre, tumaas pa yung mga innovations sa food, sa pharmaceutical, cosmetic, mas malamang tataas pa yung pwede nating i-export sa ibang bansa. Oo. Pero ang question ko lang dito, ma'am, malikot lang na pag-iisip. Diba? Ang Amerika ba at ang ibang mga bansa ay wala silang kahalintulad na makapuno, halamang makapuno. Dito lang talaga sa atin. Opo. Actually, meron ding makapuno sa India, Sri Lanka, pero iba yung pangalan dun sa kanila. Ngayon, dito sa makapuno, sa Thailand, meron din. So, pero dito sa US, wala sila niyan. Kasi hindi sila, itong Canada, hindi sila parang coconut growing country, itong US. Okay. So, wala sa kanila nito. So, ang tendency, in-export natin sa kanila. Yun. Ano po ba ang tawag dito, ang dapat na o angkop na panahon? Kasi 'di ba, yung Canada at US malamig na lugar.
Oo. Obviously, wala silang, hindi po katulad sa atin na tropical country, ASEAN countries o actually. ASEAN Ideal. countries. Oo. So, ideal talaga for ASEAN countries because we have Katulad ng Pilipinas. I So see. warm weather. Mm-mm. And of course, syempre, kanina naalala ko lang, ma'am, ito ay puno, prutas ba o halaman? Ito ay puno. It's a palm actually. Oh, Coconut is a palm. Pero hindi ba coconut? Hindi siya classified as yung mga peanut. Hindi siya. So, it is a drupe, yung tinatawag sa Ingles. oo. Pero 'di ba meron din akong parang sa isang events ninyo some years back, meron ko din kayong tinatawag na dwarf makapuno. Tama po ba ako? Wala po. Actually, yun nga, nabanggit ko kanina, ito isang lahi galing sa tall variety, itong makapuno. Wala pa ngayon hindi pa kami naglalabas nung makapuno, dwarf by makapuno hybrids kasi hindi pa siya dapat namin ilabas. Although, meron na kaming dinedevelop na ganon, mga dwarf by makapuno varieties. Okay. Pero available pala ngayon sa mga miskin na sa ibang laboratorio na nagpuproduce po ng embryo cultured makapuno, tall variety pa rin siya. Okay. Parang gusto kong magkaroon ng comparative. Di kasi po dati meron ako nakita na kaya biglang pumasok sa isip ko eh. O nga, I know na it's a Laguna tall variety, diba? Pero biglang pumasok sa isip ko yung dwarf na Oo, kasi ibang natural nonyog, meron tayong talls, dwarfs, and hybrids. So yun siguro nakikita mo yung sa mga paliguan na may mga dwarf varieties, mga dwarf na nyog. Yun yung dwarf varieties ng nyog. Sa mga resort, yan. Pag sinabi mong hybrid, ma'am, anong kaibahan niya dun sa dalawa? Bali, pinaghalong o pinag-asawang tall variety at dwarf variety. So, para maging dwarf yung makapuno, yung dwarf na puno ay pinollinate or binuntisan ng pollen galing sa makapuno, which is a tall variety, para magkaroon siya ng bunga na makapuno at the same time, mababa ang pagkapuno niya. Pero yun nga, babanggitin ko po ulit, wala pa po kaming ipinalalabas o pinagbebentang dwarf by makapuno variety. Nasa pag-aaral pa po. Ayan, tandaan nyo ha. Baka magkamali ka, kita nyo. At least naliwanagan ko, di ba? Pero, ma'am, ang isa pang punto ko rito, ito makapuno o Laguna tall na variety, itong fertilizer requirement? Actually po, ang makapuno, kagaya ng ibang natural na nyog, pareha lang po ang fertilizer requirement na ito. Kung saan, actually, yung PCA recommendation po para sa fertilization ng coconuts in general, may ida-download nyo po. Search nyo po sa PCA website na pca.gov.ph at makikita nyo doon yung mga mature technologies sa can farms na andun po yung sa techno guide para sa pag-fertilize po ng coconuts in general, kasama na po doon yung sa makapuno. So pareho lang po yung fertilizer requirement ng makapuno sa mga natural o normal na niyog. Di ba usually po, ang lahat po ng pinag-aaralan, dumadaan sa pagsasaliksik, ay inaaprubahan ng Bureau of Plant Industry. Tama po ba ako? Hindi naman po kailangan lahat ay i-approve nila. Bali, ito naman po, ang PCA is an authorized agency, particularly to work on coconut. And then actually, merong isa kaming research center sa Davao na maliban sa coconut, tinitignan nila ano yung best intercrops to coconut. So yun nga po, nabanggit ko kanina, tignan nyo po yung ano yung recommendation ng mga best intercrops to coconut doon po sa PCA website, sa pca.gov.ph, na andun po yung mga mature technologies po namin regarding po na sa nabanggit ko.
Ma'am, dumarating po ba sa pagkakataon na ang makapuno ay tinatawag nating nagkakaroon ng sakit? Sa niyog, yung lalo't dito sa kasama dito sa Bicol Region, parte ng Quezon, ng Samar, parte ng Eastern Samar at Northern Samar at sa Biliran, nandito po yung tinatawag na sakit ng niyog na ang tawag ay kadang-kadang viroid. So, ito po sa mga nabanggit kong lugar, quarantine po ito. May BPI Quarantine Administrative Order number 13, Series of 2004, na andun po yung pinakalistahan. Ito po yung mga quarantine area. Ibig sabihin itong quarantine, ibig sabihin yung kahit na anong pananim na niyog, kasama ang pananim na makapuno, hindi po dapat lalabas dito sa nabanggit kong mga lugar. Sa buong Bicol, parte ng Quezon, parte ng Samar, Eastern Samar, at Northern Samar, at kasama yung ilang lugar sa Biliran kung saan hindi po dapat lumabas yung kahit na anong pananim na niyog at kahit na anong pananim na makapuno. Dahil pag ilalabas po natin dito sa mga lugar na ito, mahahawa naman po yung pananim ng niyog sa ibang rehiyon naman dito sa Pilipinas. Pero ito po ay lumabas ang utos na ito ng Bureau of Plant Industry noong 2004. Hanggang ngayon, effective pa rin po ito? Actually, opo. At ngayon, base sa pag-aaral po ng PCA Albay Research Center, sa isang proyekto namin, nais po rin namin i-update po hanggang saan na naandito yung sakit na ito ng kadang-kadang ng niyog. So, syempre, para hindi po maapektuhan yung paglabas naman ng ibang natural na niyog na source po ng buko or yung young coconut at iba pang produkto ng niyog na kasi may ibang requirement po ang ibang bansa na hindi dapat galing dito sa kadang-kadang affected areas yung source ng raw materials para sa produkto po nila. May mga lugar, particular, halimbawa sa Bicol, Albay. Of course, kayo sa Albay ay kasama kayo doon sa mga affected areas. Kadang-kadang disease ng mga, diba? Ng niyog, oo. Pero at the same time, dyan din sa lugar ninyo, inaaral etong makapuno natin. Oo. Ang question ko lang, wala bang nagiging epekto ito doon sa ginagawa ninyong pag-aaral ngayon sa makapuno? Wala naman po, ma'am. Kasi hindi, miski nasa kadang-kadang area, kami po dito sa Albay Research Center, itong mga disease palms naman, ipinapaputol na namin. Kasi source ito ng sakit na kakalat sa iba. So para hindi kumalat sa iba, pag yung aming grupo na sumusuri sa farm o sa plantasyon ng niyog na may kadang-kadang, ito po ay pinuputol na ng PCA. PCA lang po ang authorized to say na may kadang-kadang yan. Yun po. So, para anong nangyari po, yung aming pananim na makapuno, hindi naman din naapektuhan itong nasabing sakit ng niyog. At least ngayon nalaman namin na ang PCA lang pala ang talagang pwede na magdeklara na yung mga punong tanim ninyo ay apektado ng kadang-kadang disease. May pag-aaral na ginagawa yung tinatawag na indexing, kadang-kadang indexing, kung saan kumukuha kami ng dahon sa mga puno, sa mga plantasyon dito at tinitignan namin, may kadang-kadang ba ito o wala. So, yung mga base sa magiging resulta nitong kadang-kadang indexing na ginagawa po ng PCA, nakikita po namin alin po dyan yung puno na kailangan putulin para hindi kumalat yung sakit na niyog. Ganon po rin, may ilang farmers naman na nagre-request po rin sa amin na nais nilang maglabas ng bunga ng niyog. Pinapa-assay or test yung puno nila kung ito ba ay may sakit o wala. Sa kasalukuyan po bang sitwasyon sa Albay, marami pa rin po bang mga
puno na ng nyog o paano ba? Buko, nyog, Puno ng niyog, oo. puno ng nyog na kumbaga mas marami pa rin ba siya compared sa ano kasi 2004 pa lumabas tong utos na to. So today is already 2023. At sabi nyo nga kinakailangan ng i-update siya para malaman na ano, kumbaga parang sa akin lang ma'am, kung ako ang ano, halimbawa titingin at parang gusto kong mag-invest sa ganitong klase ng industry. Sa kasalukuyan ba, ganun pa rin ba kalala siya o nabawasan Actually, na hindi na because of po. Hindi na po. Kasi regular naman din nag-inspect yung aming kadang-kadang team or yung IPM team sa mga farms dito sa Bicol Region. Kasama na rin yung dito sa mga nabanggit kong lugar na may nakakitaan ng kadang-kadang disease. Nagsasurvey rin sila at actually, sa mga panahon na ito, hindi na rin ganon kadami, hindi katulad ng mga nakaraang panahon. Pero yun nga, dahil sa dapat every 2 years na-index yung PAM kung may kadang-kadang disease. Ngayon, sa isang proyekto namin, gagawin po ito. Itong pag-i-index para matignan kung ganong karami pa ba ang dapat na yung apektadong puno. Yun po ang aming inaalis. Pero babanggitin ko po ulit, hindi na ganon kadami po sa ngayon. Pero syempre, kailangan pa po ng PCA may datos o may data to say ganito na lang ang natitira na apektado nitong kadang-kadang disease na to. Meron po ba kayong nararanasan na challenges sa inyong proyekto, particular dito sa mass propagation ng makapuno po natin? Isa sa challenges kasi the fact na tissue culture ito. Tissue culture ito, ibig sabihin kailangan ng investment sa laboratorio, kailangan na investment sa tao na ite-training, investment sa equipment, sa lahat ng laboratory, chemicals, and other supplies. Paminsan hindi ganon kadali na kukunin itong teknolohiya ng isang potential technology taker or isang investor. Kasi kailangan ng masuring pag-aaral din nila itong potential taker ng business plan nila na worth ba na magparami nito gamit yung tissue culture kung saan pinarami sa ang pananim na nyog at paranim na makapuno sa loob ng laboratorio. So ito ay isang challenge sa amin na medyo nakakalimit ng konti sa potential investors kasi kailangan ng malaking investment para sa mga nabanggit ko. So, kung meron po kayong panawagan Mhm. o ihingi ng tulong para masolusyonan, mabigyang kalutasan yung mga challenges nino, kanino at anong klaseng tulong ang pwede po nilang ibigay sa inyo? Go ahead, ma'am. Actually, ang pwedeng mahingan nila ng tulong para makapag-decide sila, para makapag-invest sa ganitong klaseng bagong teknolohiya ay pwedeng magkaroon muna sila ng pag-aaral, yung economic side, yung feasibility study. How much will it cost? And then, isa pang suggestion ay para ma-maximize itong paggamit nitong teknolohiya sa isang laboratorio gamit yung tissue culture technology na nabanggit ko, embryo culture or coconut somatic embryogenesis. Pag-isipan din ng ano pa yung pwedeng paggamitan nito, ibang crops na para ma-maximize yung gamit nitong tissue culture laboratory. Hindi lang nyog, hindi lang makapuno ang pararamihin. Pwedeng mag-invest kayo sa ibang crops naman na pwedeng maging intercrop to coconut na pararamihin dun sa laboratoryong yun. So, hindi lang na ma-maximize yung use ng lab kasi malaking investment yung pagpapatayo ng laboratorio. Oo nga, that's correct, ma'am. Kumbaga parang tama yung panawagan mo kasi lalo po ngayon
na dumarami ang tao, dumarami ang populasyon ng tao. So, kinakailangan talaga natin lahat ng food staples na pwedeng mass production Mhm. na para ako po bilang karaniwang mamamayan. Siyempre parang nalulungkot ako kapagka ang kinakain, hinahapag ko sa lamesa ay imported. Ibig sabihin galing sa ibang bansa, 'di ba? Ibig sabihin, dayuhan yung nakinabang doon sa pera ko, hindi kapwa kong Pilipinong magsasaka, 'di ba? Oo. O kapwa ko negosyante na dahil ang nasa hapagkainan ko ay imported, 'di ba? Actually, may dagdag pa ako doon, hindi ba? Ah, Speaking of yung ano pang pwedeng kitain nung, di ba, nagtayo ng laboratory yung isang investor. Yes. Kung siya ay kukuha ng makapuno at kukunin doon yung ampol or yung embryo, yung ibang parte naman nito, kapag nakuha na yung embryo at naitanim under tissue culture condition para maparami yung pananim, pwede naman pwede naman nilang iproseso yung laman ng makapuno at yung sabaw. So, yung nabanggit kong mga paggagamitan nitong mga, imbis na itapon, produce a high value makapuno products from this nut na pinagkunan mo ng ampol or embryo. So, additional income yon sa laboratorio na itatayo ng isang investor. So, yung mga ganon. Imbis na isa lang ang produkto mo sa Oo. investment po, yung itatapon mong pagkukunan ng itatanim mo, gagawa ka pa, ipoproseso mo into a much higher makapuno product. Higher value makapuno product, di ba? Oo nga. You're correct. Balikan ko lang yung para sa mga farmers natin. I understand, no? Gusto ko lang po tong balikan at ulitin. So, pwede ba ang isang farmer ay makapagparami ng pananim na makapuno sa pamamagitan ng seed nut germination o pagpapatubo o pagpapasibol ng bunga nito? Kasi Actually, hindi nga po. Dahil di ba, nabanggit ko kanina, malambot ang laman ng bunga na makapuno. Dahil na malambot ang laman nito, hindi kayang suportahan ng bunga ng makapuno para pasibulin yung ampol o embryo. Dahil habang nagiging mature o nagiging brown yung bunga ng makapuno, nabubulok na ito. Kaya kahit na sinong farmer, hindi nyo po mapapasibol itong bunga na makapuno para kayo magkaroon ng pananim na makapuno. Hindi po. So, meaning, talagang sa laboratory ito Laboratorio lang po talaga. at tamang tao naggagawa ng prosesong ito. Tama Opo. po, ma'am? Yung trained talaga sa embryo culture, sa somatic embryogenesis, yung teknolohiyang nabanggit ko po. Oo. So talagang hindi yung kasi 'di ba common na sa atin katulad ng mga hybrid rice natin, 'di ba? Usually kahit yung sa mais natin, ang isip ng ibang mga farmer kapag itinanim ko etong hybrid rice o hybrid na corn, pag tinanim ko yan, yung bunga nun, yun lang kukunin ko dahil Para hybrid pasipulan. is sa impormasyon na nakalap ko mula sa mga ekspertong katulad mo, ma'am, ay hindi raw ganun ka 100% na makukuha pa rin yung quality o kalidad Hindi mapapasibol yung Yes. bunga ng makapuno. Yes. Anyway, napakasarap po ng ating kwentuhan, ma'am. Pero ang gusto ko lang pong ibigay na pagkakataon sa inyo, kasi baka po meron pa akong hindi nabanggit na tanong na nais po ninyong ibahagi sa ating mga kababayan. Nasa inyo po ang huling pagkakataon, ma'am. Bale, kung anong pwede mong kitain, at least mabigyan kayo ng idea, yung profitability ng makapuno trading. So, sa isang ektarya po na may 100 puno, magkakaroon ng may average makapuno yield or namumunga po ito during from year 6 to year 9, 4 nuts per tree per hectare. Or ibig sabihin,
4 nuts per tree per year, per harvest. So, ibig sabihin, 48 nuts per tree per year from year 6 to year 9. Ngayon, from year 10 onwards, dumadami na ang ma-harvest dito. 96 nuts per tree per year. Ibig sabihin, may 8 nuts per tree per harvest. Ngayon, ma-harvest yung bunga ng makapuno every 25 to 30 days or 12 times per year. So, yung dami ng bunga times 12 times per year, ibig sabihin, meron kang 9,600 nuts per hectare per year. Equivalent ito sa 9,600 kilograms per hectare per year. Ngayon, kung i-multiply dito yung presyohan ng makapuno na per kilogram, yung farm gate price, pamisan may lugar na 35 pesos, pero dito sa Bicol region ay although pag madami ang supply, konti ang demand, bumabagsak din sa 10 pesos per kilo. Pero sabihin na natin sa 35 pesos per kilo. Ibig sabihin, may gross income ka na more than na 336,000 pesos per hectare per year. Pero ibawas natin dito yung farm inputs, kagaya fertilizer, iba pang activities sa farm na mahigit 20,000. So ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng net income na 314,000 mahigit per hectare per year. Ngayon, ang isa pa ay halimbawa, meron ka ng puno na makapuno. Halimbawa, nakabili ka ng pananim na makapuno. Isang makapuno na ibinebenta po ng PCA-based laboratories na makikita sa Albay Research Center dito sa amin. Meron po rin sa Zamboanga Research Center, sa PCA Davao Research Center, kung saan sa PCA po ang bentahan namin ng makapuno seedlings ay 500 pesos ready for field planting. Makakabili rin po ng Ebra-cultured makapuno sa ibang private laboratories sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero po, iba ang presyo naman nila. Ngayon, kung sakaling meron na kayong pananim ng makapuno, 5 years after field planting, dahil tall variety siya, magsimula na itong mamulaklak. Since 12 months po ang development ng nuts, ibig sabihin, ma-harvest mo ang bunga ng makapuno on the following year. Ibig sabihin, on the 6th year. Ngayon, kung sakaling may puno ka na ng makapuno, paano ba ang tamang pag-harvest ng bunga ng makapuno? Yung nabanggit ko kanina, every 25 to 30 days. Ang itsura po ng bunga ng makapuno na ideal for processing or for culturing sa pagtanim, sa pagpaparami natin, dapat yung sinasabing color break, ibig sabihin, green pa yung bunga o yung balat ng niyog ng makapuno na nagsisimulang mag-brown. Dahil po kapag hinarvest nyo ang bunga ng makapuno na brown na yung nut, ibig sabihin, papanis na o panis na ang loob nitong bunga ng makapuno. So, hindi na siya ideal para pangluto, pang makapuno jam, or for some other products. And hindi na rin siya ideal for para gamitin pananim, pagpaparami ng pananim ng makapuno. I see. Yan po. So, at least nalaman namin ang tip. Pagkakulay brown na yung Oo, yung bao. Ay nako, wag niyo na pong panis yan. papanis na. Kung hindi man agad, baka ilang araw lang panis na yung inyong makapuno dyan. Pero mas okay lang ba kung medyo bata-bata pa? Parang Dapat nga po green yung bunot na nagsimulang mag-brown. Ganon tamang. kasi di ba sa saging saba, ma'am, di ba, usually yung iba kinukuha na ng maaga, tapos Oo, pinag- sa hinog din. Naalis na tampias na sa puno ng saging. dito sa puno, pwede yung ganon. Green pa na nagsisimulang mag-brown. Yun ang talagang kinakailangan. Green pa, Oo. simulang mag-brown. Yun yung sinasabing color break yung nut o Oo. yung bunot. Oo. Anyway, ma'am, ang dami kong natutunan, nalaman, na-realize na talagang, naalala ko nga, ma'am, na ang buko nga raw, okay, makapuno yan, buko o nyog, ito ay buhay, di ba?
At meron ngang mga matatanda na nagkukwento noon, mga World War II na survivors. Kinikwento nila sa akin noon na ang bumuhay daw sa kanila at kumbaga nagsilbing inumin at nagsilbing parang panghugas ng sugat ay yung sabaw ng niyog. At Oo. dito naman sa Makapuno, yung Makapuno pa lang mismo pagkain na 'di ba? Kumbaga Oo. makaka-survive ka na kung wala kang ibang makain. Actually, yung pinakasabaw din, pwede mo ngang gamiting natural lotion eh. Oo Ay, nga. simula, pero after few seconds, parang wala lang. So may natural lotion ka na pwede nga gamitin sa mga spa. Oo, oo. Ang gandang ano 'no. So, talagang ang maganda rito ay himukin natin yung ating mga kababayan na meron namang pera na puwedeng ipang-invest. Gamitin na natin ito sa tama para hindi lamang po ika nga natin ay mga paramihin yung makapuno sa ating bansa, kundi kailangan din natin ng mga tao, mga technical people po, personnel na katulad po ninyo, Ma'am Maria Bueno, para kumbaga aminin na natin na sabi nga kailangan po nating paramihin ang mga professionals, scientista, mga researchers po natin. Kasi at the end of the day, sila pa rin ang makakatulong gamit ang siyensya at teknolohiya sa pagpapaunlad po ng ating bansa. Worst scenario, ito po sana wag mangyari. Siyempre lahat naman tayo. Katulad po ng pagputok ng digmaan sa Israel at Palestina, 'di ba? At sa iba pang na merong mga iba't ibang lugar na nagkakagulo. Ang unang-unang problema ng tao, pagkain, tubig, 'di ba? Definitely, yan lagi. And knowing na kaya importante yung pagpaparami hindi lamang ng makapuno kundi iba't ibang klase pa ng mga pagkain natin para nang sa ganon ang bansang Pilipinas ay maging handa sa kung ano man ang mangyari sa buong mundo. Hindi po ba tama ba kung ma'am? Oo. Yung nga sinasabing naandyan sa ating hapagkainan ang pagkain. Pero para magkaroon nun, kailangan natin, meron tayong halaman na mas maraming halaman na pagkukunan natin itong pagkukunan ng pagkain natin. Correct po. Okay po, maraming salamat ma'am. Huling mensahe nyo na lang po para sa ating mga kababayan at kapwa po ninyo mga mananaliksik diyan hindi lamang sa Albay kundi sa buong mundo. Go ahead ma'am. Ang huli ko lang pong paalala din sa mga nais mag-invest po sa Makapuno seedling, wag po kaagad-agad kayong bibili kung hindi nyo po napagplanuhan. Pagplanuhan nyo po muna, ano bang gusto kong gawin sa magiging bunga nitong makapuno kung ako bibili ng marami at mag-establish ng makapuno plantation. Isipin nyo muna, ako ba ay magbebenta lang ng bunga ng makapuno or ako ba ay magpoproseso ng bunga nito? Para po hindi naman po kayo magsisi sa huli kapag naandyan na yung plantasyon nyo, ay ano bang gagawin ko sa bunga nito? So, saan ang pwedeng magiging bagsakan itong bunga na makapuno kung sakaling marami na kayong bunga, naandyan yung mga food chains, naandyan yung mga food processors sa palibot po natin, bake shops, mga ice cream factories, mga pharmaceutical companies at mga cosmetic factories na nangangailangan po nitong mahalagang variety po ng nyog na pwedeng mapagkunan na tinatawag na galaktumanan. Ngayon, sa mga nais pong magkaroon ng training po sa dalawang teknolohiya, sumulat lang po kayo. Ang maibibigay po lang naming teknolohiya sa ngayon ay yung embryoculture technology. Kailangan nyo po sumulat sa aming department manager na si Dr. Cristeta A. Cueto, Department Manager 2 ng Philippine Coconut Authority Albay Research Center, Banao, Ginubatan, Albay. Ngayon, yung pangalawang teknolohiya po, yung bagong teknolohiya na CSET or Coconut Somatic Embryogenesis Technology,
pag-uusapan po natin ito kung interesado kayo at mag-establish po muna tayo ng Memorandum of Agreement bago nyo po kunin itong bagong teknolohiya habang inaantay pa po namin approval po ng aming patent application sa bagong teknolohiya pong ito. Salamat po. Thank you so much, Ma'am Maria Buena A. Ubaldo, ang Science Research Specialist 2 ng Philippine Coconut Authority Albay Research Center, dyan pa rin sa lugar ng Banao, Ginobatan, Albay. Maraming salamat po at sana po, Ma'am, hindi ito ang una at huli na kayo ay makakapanayam o makakasama namin sa palatuntunang ito. Hanggang Yes, sa po. Makakaasa po kayo sa another session pa kung sakaling kailangan niyo po ang aming tulong para sa kaalamang ito. Maraming salamat po. Okay, inyo pong napanood ang ating panauhin ngayong araw pong ito tungkol po sa embryo culture technique para sa makapuno. Ito po yung mass production o mass propagation po ng makapuno. Nakakatuwa pong malaman na maraming paraan gamit ang siyensya at teknolohiya sa pagpaparami ng ating mga produkto, partikular ito pong makapuno. At sana po suportahan po natin ang ating pong mga mananaliksik at sayantista para po naman sila ay magsilbi po tayong parang lakas po nila at lalong maging inspirado sa kanilang mga ginagawa. With that, maraming salamat po sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng ating pong palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong nakasama sa loob po ng isang oras. At syempre, ang ating pong panauhin ay walang iba kundi again si Maria Buena A. Ubaldo, Science Research Specialist 2 ng PCA Albay Research Center. Hanggang sa muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang tinig ng magsasaka ay maririnig na. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Kayo ay nakikinig sa programang Boses ng Magsasaka. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Kayo ay nakikinig sa programang Boses ng Magsasaka. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay.
Our various facilities can cater to various budgets. Hills Bar Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Boses ng Magsasaka, programa sa radyo para sa magsasakang Pilipino. Boses ng Magsasaka, inihandog sa inyo ng tunay na magsasakang si Ka Silver Bonto, kasama si Cathy Cruz. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Boses ng Magsasaka.